November 21, Thursday. So, meron na kaming Christmas tree. Yan. So, si Mrs. at sina Ate Teta ang nag-assemble nito bago mag-Hong Kong si Mrs. By the way, bukas babalik na ng Pilipinas si Mrs. Uuwi na siya from Hong Kong. 3 days lang sila ron. So, in-install nila to bago siya umalis. And meron na tayong Christmas tree for this holiday season, for this Christmas. And may mga gifts na rin tayong naka-ready pero hindi pa kumpleto yan, no? Mga gifts natin yan sa mga kamag-anak, kaibigan. Nag-prepare lang tayo. Pero again, hindi pa kumpleto yan. Ginawa lang natin yan para hindi tayo nagpapanik sa huli, yung mga Christmas panic or Christmas rush shopping, no? Pagpapalapit na yung Pasko, alam mo naman. Yun ang mga gusto ng mga Pilipino, yung mga last minute shopping, no? So hindi tayo, para umiwas tayo makigulo sa mga ganon. Inuunti-unti na natin yung ano. Actually, si teens ngayon nakaisip niyan. Umpisahan na as early as now, di ba? So, ayun. Magpapalaundry tayo today. Hahatid natin yung gamit ni Pixar sa utol ko kasi meron ulit silang baseball training. Nasa school nga pala sina Pixar ngayon. And ayun, baka mamaya magkita-kita kami ng kaibigan ko ulit. Yung lumabas kami last Saturday pero bibisita sila dito sa bahay. Yan. Yung kaibigan namin galing US. So, in-invite ulit namin yung ibang friends ko. Magkikita-kita lang kami dito sa bahay. Magkukwentuhan. At may onting salo-salo. Parang gano'n. Ayun. Napansin nyo ba yung ito, meron na naman tayong tigyawat, no? Isa, ito, dalawa, natuyo na, at may bago na naman, 3, malaki-laki to. Kakatapos nga lang nito wala na recently nagsilabasan yung mga tigyawat ko, hindi ko alam, nagbibinataba ulit tayo after I think may 1-2 years din talagang wala akong na-experience na tigyawat. Ewan ko bakit nagsisilabasan ulit. Ayan, wala naman akong ginawang bago. Same routine lang naman ako, Pero ayun. Sinabi ko nga sa sarili ko yung nagkatigyawat ako sa ilong na isang malaki. Hindi ko na siya 83, tayaan ko na lang siyang lumipas. Tapos, parang tinetest tayo Dinagdagan ng isa, may pangalawa, may pangatlo. Parang ang parang ang hiwalay yung mata ko dahil sa tigyawat kasi parang medyo may maga ng onti dito. Ayan. So parang kino-consider ko ulit magbalik loob sa sa Flawless. Doon kasi ako pumupunta sa Flawless pag may tigyawat ako, pinapa-pimple inject ko. Ayun. So naghuling punta ko kasi doon before pandemic pa every time magkaka-pimple ako, nagpapa-pimple injection ako, tapos within 24 hours natutuyo na, mabilis mawala. So kino-consider kong bumalik ulit dahil niratrat ako yung binati yata yung sinabi ko na na hahayaan ko na lang dahil feeling ko kasi yung nagkatigyawat ako sa ilong mawawala na to, and then matagal na ulit, parang lang, na-miss lang ako. Pero matindi yung pagka-miss sa akin ng mga tigyawat niratrat ako. Ayun parang dito medyo magay. So ayun, bahala na mamaya. Mag-workout din tayo ulit. Pero kailangan muna natin tapusin yung mga kailangan tapusin. Kasama rin pala sa gagawin ko today is Ready Hit Go. Nakapag-grocery na sina ate, may mga kulang na items tayong magbubuno nun. So okay, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ito yung mga busy days natin. Yun. Kaya nakapagpahinga naman tayo ng maayos itong Monday to Wednesday. Kaya ready na ulit tayo sumabak sa mga kailangan gawin. Okay, lasa tayo.
Pilar Plaza. So may mga bibili lang tayong ibang items na kailangan bukas. Dito kasi tayo mas mura. Ay, naatid na natin yung gamit ni Pixar. So, mamaya na lang ulit susunduin natin siya after ng baseball training nila. Currently, nasa school naman sila eh. May pasok sila. So, susunduin na lang mamaya ni na Utol kasama yung pinsan niya. And then, dyan na muna siya mag-i-stay sa house nila. So, tayo, okay, nakakarami na tayo ng ginagawa. Next target natin, mag-grocery tayo para sa Ready Hit Go bukas naman. Yung mga kailangan pa. Unti-unti, kukumpleto na natin yung ibang kailangan. So, may mga iba pa. So, sa grocery naman natin makikita yon. And then, kung natapos natin lahat yan, ang aking walang kamatayang workout tayo. Yun, siya nga pala. Nanood tayong news kahapon. Sabi sa TV Patrol, sabi ng Pag-asa, official na, amihan season na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mag-uumpisa na yung taglamig. Yan. And also, magandang news din for the coming days, I think. Also next week, walang nakikitang bagyo, no? So, ang naging last na bagyo was few days ago, si Pepito. So, good news yon. So, balik tayo dun sa taglamig, no? Ayos yun, at least maganda na yung magiging weather natin. Tapos na, ano ba yun, may nakikita ako sa comment section eh, yung pag nanonood kasi ako ng TV Patrol using YouTube sa live, may mga live chat doon, no? Nababasa natin yung mga live chat doon. May isang comment doon na nakikita ko, sana magka-snow daw sa Pilipinas. Well, mahirap pag nagka-snow dito. Hindi tayo ready. At sure, maraming mamamatay, maraming magkakasakit dahil hindi tayo sanay sa ganung weather, no? Oo, masarap magka-snow dahil, 'di ba, hindi pa tayo nakaka-experience ng ganun, and tayong mga Pilipino, karamihan sa atin yung hindi mga mapapalad na nakakapunta ng ibang bansa para makaranas ng snow, hindi pa sila nakakaranas ng snow, kaya siguro wini-wish nila yung gano'n. Pero kung seryosong pag-uusapan, mahirap magka-snow dito. Maraming mapeperwisyo, maraming mapapahamak, and hindi tayo nga equipped, no? Kasi maraming mga bagay na kailangan mong gamitin, kailanganin para makapag-ready sa snow. Pero tayo kasi yung conditions natin, lalong-lalo na yung mga mahihirap, yung mga, 'di ba, sa mga slum areas natin, lalo na sa Maynila or sa Quezon City, dikit-dikit ang mga bahay, hindi lang sila prone sa sunog, no? 'Di ba, yung mga nakaraang mga sunog, prone din sila sa mga sobrang lamig na panahon kasi nga yung mga bahay nila gawa lang sa yero. So ang bilis pasukin ng lamig noon. Kung sa ibang bansa nga ang ganda na ng bahay mo pero gumagamit ka ng centralized heater, no? So sa mga slum areas natin, hindi sila equipped sa ganyan. Siguro sa mga ordinaryong may bahay, pwede ka magpalagay ng mga heater, no? So maraming magkakasakit, maraming maapektuhan. Tapos isa pa, yung road conditions natin hindi rin equipped dahil hindi malalaki yung kalye natin eh. Maliliit lang yung kalye natin eh. Hindi tayo sanay mag-drive sa mga madudulas na So napakaraming factors na dapat i-consider. So yung mga hinihiling nila, more on lang yan, fantasy na yun nga, maka-experience ka ng snow.
Pero as a whole dito sa Pilipinas, hindi tayo equipped, no, para abutan tayo ng snow. Pero nakakatakot dahil sa climate change, hindi malayong mangyari yun, no. Pero siguro not in our lifetime, baka in another lifetime yan possible na umabot na yung snow dito, kasi yung mga imposibleng naiisip mong pwedeng mangyari, nangyayari na ngayon dahil sa climate change. So ayun, yun lang. Para may maitopic lang, para may mapag-usapan lang, kasi nakaka-board din magmaneho na mag-isa at least nakakausap ko kayo, nakakapag-chika ko. Next day tayo, alas 12 ng tanghali. Currently nag-online class si Pixar. Hindi tayo makaalis-alis para gawin yung mga task natin, no, dahil binabantayan natin si Pixar. Si Tins nga pala nakabalik na kaninang madaling araw from Hong Kong, and then diretso siya sa kanyang makeup gig. Kaya wala rin siya ngayon dito, kaya tayo ang nagbabantay kay Pixar. Pero right after matapos si Pixar sa kanyang makeup class, magdi-deliver tayo ng itlog. Yan. Ang ating usual sa client natin sa Evia. Nag-message na nga sila hindi kasi sila sanay na ganitong oras wala pa yung delivery. So nag-message naman ako sa kanila. In-explain ko. So doon kasi sa dinideliver namin, pag lumagpas ng 2 o'clock, bawal nang mag-deliver of any kind. So worried lang sila, baka hindi daw kami umabot sa 2 p.m. Which is inassure ko naman. Sabi ko, madi-deliver namin. Kasi patapos na yung online class ni Pixar. And then, makakaalis na kami para i-deliver itong itlog. Yan. Okay, so antayin ko na lang si Pixar para makaalis na kami. Okay. Say hi to the vlog. Hi. Tapos na yung kanyang online class. Matagal-tagal din yun 7:30 to 12:30. Tapos isang recess lang and 1 lunch. Tama? Yeah. 1 recess and 1 lunch yun. So sunod-sunod din yung nila. So tayo, habang nag-online class siya, naglinis na lang tayo ng bahay para maging productive naman tayo. Tapos yan, tapos na nga yung exam niya, yung online class niya. Numarga na agad tayo kasi naantay na tayo nung client natin for delivery ng eggs.